Kamusta mga tol? Panalo na tayo sa pusta. Rolly Romero knockout sa round 8. So hindi pa rin siya mubra kay Pitbull Isaac Cruz. Round 7 pa lang, muntik na matuluyan si Rolly Romero. Talagang chicken dance. Inararo ng gusto ni Pitbull Isaac Cruz. Matindi. Matindi talaga si Pitbull Cruz mga tol. Agresibo. Tapos yung cover niya talagang takip na takip yung muka. Kahit anong jab ni Rolly Romero, straight, hindi lumulusot. Tapos kumakaunter siya ng hook, upper, body shot. Kung makikita yung katawan ni Rolly Romero, pulang-pula na eh. Kaya malupit talaga si Pitbull Cruz mga tol. Gusto ko makita si Pitbull Cruz laban kay Tank Davis, rematch. So pagdating ng round 8, kinamada na ng gusto ni Pitbull Cruz. Hanggang tinigil na ng referee. Makikita nga po dito sa round 8, wala nang pag-asa si Rolly Romero. Talagang groggy. So yung angas ni Rolly Romero, hindi umubra sa tibay ni Pitbull Cruz. Sinabi ni Rolly Romero, easy fight lang daw si Pitbull Cruz dahil maliit na tao. Ginawan pa ng kwentas kamukha ni Pitbull Cruz. Pero sagot ni Pitbull Cruz makikita na lang sa mismong laban. Kaya ito, pinatunayan ni Pitbull Cruz sa loob ng ring. So si Pitbull Cruz na ngayon ang bagong WBA Super Lightweight Champion. So kahanay na ni Pitbull Cruz sila Devin Haney, Teofimo Lopez at si Sobrel Matias. Yan ang apat na champion ngayon sa Super Lightweight 140 pounds. So kung sino ang manalo kay Devin Haney versus Ryan Garcia sa April 20, pwedeng labanan ni Pitbull Cruz for unification fight. Diba? Napakaswabing laban mga tol. Pwede rin labanan ni Pitbull Cruz itong si Ryan Garcia kung sakaling matalo kay Devin Haney. So malaki pa rin ang pangalan ni Ryan Garcia. Kahit matalo siya dyan kay Devin Haney, malaki pa rin ang pangalan niyan. Magbibigay pa rin yan ng limpak-limpak na pera. Pwede rin makalaban ni Pitbull Cruz si Devin Haney, unification ng WBA at WBC. Pwede rin makalaban ni Pitbull Cruz si Teofimo Lopez. Nandyan pa si Sobrel Matias. Malaking laban ng nag-aabang kay Pitbull Cruz dahil may hawak na titulo. Kaya tiba-tiba na naman si Sean Gibbons dyan mga tol. Siyempre panalo yung bataan niya. Kaya baka natin ang bawat laban ni Pitbull Cruz. Talagang big fight na ang nag-aabang sa kanya. Pagdating naman sa main event mga tol, natalo po si Tim Tszyu via split decision. Umiscore ang judge ng 116-112 pabor kay Fundora. Yung isang judge naman 116-112 pabor kay Tim Tszyu. Yung pangatlong judge umiscore ng 115-113 pabor kay Fundora. Kaya nakuha ni Fundora ang panalo via split decision. Hindi lang ako nakontento sa panalo ni Fundora kasi matapos ang round 2 nabiyak yung ulo ni Tim Tszyu. Isipin nyo mga to, lumalaban ka sa boxing ng napakalaki. Tapos biyak yung ulo mo mula round 3 hanggang round 12. Talagang walang tigil yung dugo. Kaya duguan yung muka ni Tim Tszyu. So, mas believe pa rin ako sa pinakita ni Tim Tszyu. Kasi hindi umayaw yung kampo niya kahit hindi na niya makita. Imagine nyo na lang mga tol, nakipag-boxing ka. Tapos yung dugo tumutulo dito. Okay lang yung pawis. Pero yung dugo malapot yun. Tapos nakakoberan yung dito niya. Hindi niya makita. Kaya tignan nyo, round 1, round 2 nakuha ni Tim Tszyu yung kalamangan. Akala ko nga knockout na itong si Fundora Hindi na magtatagal. Pero nagkaroon nga ng accidental. Nasiko yung ulo ni Tim Tszyu. Yung pagpasok kasi ni Tim Tszyu, tumama dito ni Fundora. Kung hindi lang nabiyak yung ulo ni Tim Tszyu dito, siguro nakuha ni Tim Tszyu ang panalo. Kaya deserve ni Tim Tszyu ang rematch dito. Ito ang unang talo ni Tim Tszyu mga tol na agaw ang kanyang WBO. Si Sebastian Fundora na ngayon ang bagong WBC at WBO Super Welterweight Champion. Isipin nyo mga tol yung laban ni Jandrel Casimero. Katiting na sugat lang, tinigil sa Japan. Katiting lang yun mga tol konting sugat lang. Samantala si Tim Tszyu, tignan nyo yung sugat niya napakalaki pero hindi tinigil, umabot pa rin hanggang round 12. So doon nyo makikita yung kaibahan. Huling laban ni Casimero kay Oguni, konting sugat tinigil. Itong si Tim Tszyu, kahit walang tigil yung dugo, tuloy pa rin ang laban. Kaya salute pa rin kay Tim Tszyu mga tol sa pinakita niya. Kaya sana pagbigyan siya ng rematch dahil deserve niya ang rematch dito. Okay mga tol, hanggang dito na muna tayo. Maraming salamat. God bless po.